doon sa dahig na ang sabi, kakausapin daw ni Sara Duterte ang kanyang tatay sa mga panawagan na palitan na si Kaufman. Di ba may mga panawagan na palitan na po si Kaufman na ang sabi kumukubra ng 150 million pesos na attorney's fee yung kanyang team, mga kababayan. Kasi nga, never pang 2003, becoming Israel's first prosecutor in said court. He helped secure the conviction of Serbian and Montenegrin generals for war crimes committed in attacking Dubrovnik in 1991. Siya magaling siyang prosecutor. Na-convict niya yung mga Ma'am, kamusta po? liname na nila. Okay lang siya. Okay daw. Topic na Kaya fit for trial. sa dagat. Pait. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. So ito yung update tungkol kay Digong doon sa dahig na ang sabi, kakausapin daw ni Sara Duterte ang kanyang tatay sa mga panawagan na palitan na si Kaufman. Lagi kasing denied. Laging reject po yung mga please, petitions, mga kababayan. Hindi pa manalo, wala pang naipanalo mga kababayan sa mga petitions please ni Kaufman. Laging reject. Di ba may mga panawagan na palitan na po si Kaufman na ang sabi kumukubra ng 150 million pesos na attorney's fee yung kanyang team, mga kababayan. Kasi nga, never pang manalo. Ipalit ninyo po si Atty. Harry Roque. Kaya lang, iwan ko kung qualified pa si Atty. Harry Roque na mag-practice ng kanya profesyon bilang international lawyer. Lalo't may bahid na yung kanyang pagkatao kasi puganti siya dito sa Pilipinas. Pero try ninyo, itong si Atty. Harry Roque. Baka niya Mr. Maravillas lalo mapadali yung sentensya ni Dico. O di mas mabuti, mga kababayan, na mapadali yung sentensya. Ang sentensya naman po, pwedeng not guilty or guilty. Pero niya Mr. Maravillas, parang mahirapan. Mahirapan talaga po. Kahit magpalit pa, sa lakas ng ebidensya, mga kababayan, na hawak ng prosecution laban kay Digong. Kahit pa, pinakang magaling na abogado, di ba si Kaufman yung pinakamagaling na abogado? Kaya nga pinili po ni Sara Duterte at ni Digong itong si Kaufman kasi malawak yung kanyang eksperyensya. Naging abogado ito ng mga leaders ng mundo na nakaso sa ICC. Yan si Kaufman, nag-graduate po sa Cambridge. Isa siyang Israeli lawyer. Yan ang kanyang background. Kaufman joined the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia in 2003, becoming Israel's first prosecutor in said court. He helped secure the conviction of Serbian and Montenegrin generals for war crimes committed in attacking Dubrovnik in 1991. Siya magaling siyang prosecutor. Na-convict niya yung mga Serbian general, na di ba? Prosecutor niya, yung sa defense. Naging defense lawyer din po siya at the ICC. Yung mga kliyente niya including Democratic Republic of Congo Vice President Jean-Pierre Bemba, Ayesa, the daughter of Libyan leader Muammar Gaddafi, and militia leader from Central African Republic Mokom Gawaka. His representation with Gagawaka ended due to a conflict of interest. Walang records na napawalang sala na natigil yung kanyang pagiging defense lawyer dahil sa conflict of interest. O ngayon, siya yung kinuha ni Digong bilang kanyang tagapagtanggol. Kaya lang, sa nakalipas na ilang buwan, yung mga pleas and petitions, lahat reject. Kaya may mga panawagan po, mga kababayan, na palitan si Kaufman. Kaya lang, siya na yung pinakang magaling. O, sino pa yung pwede? Bahala na niya sila Mr. Maravillas kung sino ang papalit kay Kaufman. Kaya lang sabi nga natin, mga kababayan, sa tingin lang natin, sa lakas ng mga ebidensya laban kay Digong, ang ebidensya po galing sa bibig niya. Inamin yan sa mga investigations po, yung Quadcom investigation. Inamin niya at nilaglag niya, pati si Bato, kahit anong galing ng abogado, kung napakalakas ng ebidensya, malamang sa malamang, conviction, mga kababayan, ang abutin
ni Digong. Lalo't may kayabangan po. Proud siya sa kill. Kuha niya. Talagaan niya. Pinagpapatay ko. Bato de la Rosa, sabi mismo ni Digong. Doon sa sa Quadcom hearing. Death squad din yan na niya. Yan tuloy, wala pang warrant of arrest, nagtatago na po. At ngayon, ang sabi ni Ping Lacson, baka i-withhold daw yung Pero hindi niya ako ang magmo-motion yan. Yung sweldo, wala niya akong moral authority para gawin yan kasi nangyari na din yan sa akin yung nagtago. 15 years ago niya. So namimiligro si Bato de la Rosa, mga kababayan, na tanggalan ng sweldo. O ngayon, going back dito sa balitang ito, sabi ni Sara, I will ask that question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question kanina. Ito si Sara, mga kababayan, pakinggan natin. Okay lang ako. Magandang hapon sa inyong lahat na mga kababayan ko online, and of course, nandito sa Duterte Street, and of course, our Duterte guest, Street, pinangalanan na. yes, this afternoon. Ma'am, kamusta po? Clean na nila. Okay lang siya. Okay daw. Yung topic namin Kaya fit for trial. wala sa dagat at bait ba na nararamdaman ng mga pamilya nila. The uncertainty of not knowing what happened to their loved ones. VP Inday, in relation to the recent development of the case of the former president, there's a lot of speculation asking the family or the client, the former president, to change his lawyers. What is the response of the former president in as far as his legal defense team is concerned? Oo nga, sinabi ko pala na itatanong ko yan. Kanina, nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow. Former president, I forgot that question. Ma'am, another question po. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, Ang tagal. the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na nakabalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Pagkasakit ka, na maubos ang pera ng pamilya sa magpapagamot sa iyo. O mamatay ka, na maiwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. Maraming salamat po, VP. Ngayon, sabi ni Sara, go lang. Sara tells Bato, ICC detention is better than getting sick or dying. Nag-go na nga po, go on hiding. Imbis mga kababayan, magtrabaho muna siya kasi wala pa man warrant of arrest. Hindi na nagtatrabaho si Bato de la Rosa. Sabi po ni Trillanes, kung talagang mahal ni Bato de la Rosa si Digong, ipakita niya, makabubuti na lumabas na siya at kung iserve yung warrant of arrest, voluntary, sumurrender na siya para may kasama si Digong sa dahig. Ganon. O, di ba? O ngayon, sabi ni Sara, sa naging desisyon ng ICC na fit to stand trial, kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na rin natin ang ICC as a biased political court. Kaya talaga po mahirapan si Atty. Kaufman at kung sino pang mga abogadong ipapalit, mahirapan po na i-defend si Digong dahil hindi masaway sa pagsasalita si Sara Duterte laban sa ICC. Hindi siya Court of Justice, sabi ni Sara.
Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte kasunod ng desisyon ng ICC na ideklarang fit to stand trial ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok ng BC ang publiko na wag nang pagkatiwalaan ng ICC pagdating sa kaso ng kanyang ama. Kasado na ang confirmation of charges hearing ng dating Pangulo sa Pebrero 23 hanggang 27. Yes, sabi ng mga nag-react, fit to run for mayor? Check. Fit to stand trial in ICC? Ikes. Consistent lang kasi mga kababayan yung ICC. Tumakbo pa nga niya sa pagka-mayor ng Davao. Pagkatapos irarason ng abogado ni Digong, ni Kaufman, na hindi fit to stand trial. Pwede ngang tumakbo. Ang sige pa interview. Mga kababayan ni Sara at ang kanyang pamilya, pag tinanong, okay niya si tatay. Okay niya si Tatay Digong. Pagkatapos, sasabihin ng abogado, not fit to stand trial. Iba man yung sinasabi ng kanyang pamilya. O di ba, mga kababayan? Kaya ang dapat, walang ibang dapat nasisihin kung bakit doon ang desisyon ng ICC judges na si Digong fit to stand trial kasi yun ang nakikita nila. Una, yung result medical examination kay Digong. Siyempre, yun ang pinakabasihan. Then, of course, yung pag-interaction ni Digong sa kanyang pamilya mismo. Testimony mula sa pakikipag-usap ng kanyang immediate family kay Digong at kwento sa mga interviews ng mga DDS vloggers na tuwang-tuwa na interviewin si Sara din tuwang-tuwang ma-interview kasi siyempre lagi siyang pinag-uusapan. Yung mga vloggers naman, jackpot sa revenues. Pinagkikitaan yung interview sa kanya, maganda yung revenues. Si Sara naman, daldal lang ng daldal. O di, denied yung petisyon. Kasi lumalabas sa kanyang mga sinasabi, ayos niya, okay. O di okay sa trial. Fit to stand trial. O ngayon, sinasabi ni Sara, huwag na daw maniwala sa ICC kasi na-prejudge na. Bias daw. Pag ganun po yung lagi sinasabi ni Sara, huwag na kayong magtaka kung lahat ng petisyon, kahit palitan pa yung kanyang abogado, laging reject. Pero siyempre, ang titingnan ng ICC judges, yung lakas ng ebidensya. Na ang ebidensya ay galing mismo sa bibig ni Digong. Recorded po yung kanyang kill. Madaling i-research. Titingnan mo lang yung mga balita. Left and right, may pinupulot na patay. Pagkatapos, nagyayabang si Digong sa mga interviews. Pinagyayabang niya yung kanyang utos na kill. Sabi ni Dandoy Dator, non-partisan ang ICC. Merits of the case will determine the outcome, acquittal, or conviction. Sabi naman ng supporter nilang si Lala Panganiban, Court of Justice, ikis. Basketball court, check. Ganon ang pag-iisip ng kanilang mga supporters. Asa pa kayo? Napapaboran kayo ng korte sa inyong mga pag-uugali at paniwala. Yes, sabi ni May Bariwan, tell it to the ICC, wag sa SOCMED, what the heck? Sabi ni David Santa Maria, working hard at manipulating their base. Sabi ni Pedro Tesorero Jr., nasanay kasi kayo ang batas. Pag in-apply sa inyo ang batas, hindi inyo matanggap. Sabi ni Agustin Rey, hindi yata abogado yan. Sabi ni John Clyder Dagdagan, that is a serious accusation. It's an interesting take if only you can support it with concrete evidence. But as a reminder, just because you don't like the verdicts of your father's due process, or seeing your father's camp being incompetent as a defense does not mean that the case is prejudged. Sabi ni Melchor Pascual Hortaleza, hindi sana nung nakulong na may hatol na din agad. Di ba lawyer ka? Tama. Wala na sanang trial, kulong na diretso. Kung na-prejudge na po. Di ba po? Sabi ni Alan Mona Cardenas, as if she does not know what she is talking. Note, there are local or domestic courts. There are international courts established by treaties. Sabi ni Roy Toralio, ganun talaga ang opinion, bias kapag hindi pabor. Kapag ang may pera, ang magsabi ng bias ay pinakikinggan. Ngunit pag mahirap, sasabihin guilty. Kahit foreign court, hindi nakakaligtas sa negativity. Kung pabor naman, may due process. At halakhakan ang mga halimaw. Wala talaga, kailangan nga walang dynasty sa politika ng mga pamilyang
maghari-harian? Sabi ni Maria Brenda Roma Remo, does it matter to the families of the AGK victims if you and your tribe trust the process of ICC? What matters is they are getting the justice they deserve very soon. Sabi ni Ulysses, ICC is not a political court. It is where people can get justice when their country in the grips of monstrous and manipulative powers fail to provide it to them. Filipinos should not doubt the fairness of ICC will be able to provide. Whether you are the monster or you are the victim, you will be served the very portion that you deserve. So yan po mga kababayan, kukunti lang yung naniwala kay Sara. May mga minions pa rin na nagre-react mga kababayan, pero kukunti yung pumapabor sa kanya. Anyway, yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.